Dumating nga pala dito sa bodega si supplier LGM. I-check ni delivery boy kung may taong magre-receive ng bagong deliver. Walang taong magre-receive kaya pupunta muna sila sa tindahan. Itong nakaitim na may buhat na Nature Spring ay boy namin. At siya ay taga-kuha lang ng stocks dahil kulang kami sa tao. Kaya hindi pa siya pwedeng mag-receive ng mga produkto. Kakakita ko lang sa may CCTV sa mga oras na ito na may delivery. Kaya kakalabas ko lang. May customer nga pala dito sa bodega. May pahabol siya na bibilin. Tinanong niya ako kung magkano raw yung Coke Zero 1.5. Ang sabi ko ay blank pesos. Hindi pa oras para i-reveal ang presyo kaya stay tuned guys. Mabuti na lang ako ang gumagawa ng master list kaya madadalian ako na kabisaduhin ng mga presyo. Sa akin na rin nagbayad ang customer dahil isa naman ako sa mga may-ari ng tindahan. Ang hindi lang pwede tunggap ng bayad ay ang mga tauhan natin kapag wala ang mga may-ari. Unless, sabihin sila na pwede tumanggap ng bayad kahit wala sila. Nilalabas muna dito ni Kuya ang delivery ang mga basyo para may papaglagyan ng mga bagong delivery. Kulang kasi sa space ang ating bodega. Bago ipasok ang stocks, binibilang ko na ang quantity ng bawat produkto para hindi nakakalito. Kasi nakakalito kapag bibilangin natin siya kada pasok ng stocks. Dapat nabilang din natin ng mga naiwang stocks natin para ma-double check natin kung tama ba ang bilang ng mga bagong deliver na stocks. Pagkatapos ipasok lahat ng mga bagong deliver na produkto, i-add natin ang natitirang stocks at yung quantity ng order natin. Dapat magtutugma siya sa physical count ng stocks. Inakyat ko na nga pala ang sasakyan nila para mabilang ko na ang mga pwedeng mabilang tulad ng 1.5 soft drinks. Huwag natin pipilitin bilangin yung tingin natin mahirap mabilang kasi maaaring magulo ang ating pagre-receive ng produkto. Tinuruan nga pala ng matagal ng delivery boy ang bagong delivery boy dahil nagpapakahirap pa ito. Kaya sabi niya, doon mo na lang kasi ilagay sa gilid para madali mabuhat. Ingat ka lang, baka bumaligtad ka dyan eh. Pahalang daw ang paglagay para madali makuha. Bibilangin ko na nga pala dito yung mismo para pasok na ng pasok ng stocks. Naguluhan nga pala ako bilangan ng mga mismo kaya inayos ko muna para maayos bilangin. 8 ounce naman dito yung bibilangin natin. Mas better kung marunong tayo sa basic math dahil mas madadalian tayo na bilangin ng mga ito. Bali ang binibilang ko lang dito is yung mga nasa taas tapos tinimes ko lang sa 3 kasi 3 patong yun. Kinuha nga pala dito ni Kuyang delivery yung panghila para hindi siya mahirapan. Ayan, naipasok na lahat ng bagong deliver na produkto. Dito, kinukuha nga pala dito ni Kuya Michael ang mga takip ng kasalo dahil naibebenta yan. Dagdag kita rin yan. Nakita ko sa CCTV na may supplier kaya bumaba ako dito. Ito pala ang point of view sa loob ng bodega habang pinapasok nila ang bagong deliver na produkto. Ito, kailangan mo na ilabas sa mga basyo bago ipasok mga bagong deliver na produkto kasi limited lang ang space. Pumasok nga pala muna ako para bilangin ang mga natitirang stocks namin. Ayan, ang unang pinasok ay ang 1.5 soft drinks. Sunod namang pinasok ang mga kasalo. Eto, kaka-deliver lang pero may bumili na agad. Ilang segundo lang, ilang case na agad ang mababawas. Ang pinapasok naman ngayon ay ang 8 ounce. Ang bilang ng patong niyan ay kung hanggang saan lang ang kayang abutin ng kamay mo. Kasi walang locking shell niyan, onting sagi lang maaari na siyang mahulog. Kung ilan ang in-order mo, ganun rin dapat ang basyo mo. Kaya kung kulang ang basyo mo, mag-deposit ka. Kapag sobra naman ang basyo mo, ay i-refund nila. Nabasag nga pala ng delivery ang basyo, kaya ma-charge siya panigurado ng boss niya. Kaya mag-iingat lagi kapag alam na fragile ang bagay. Binibilang ko na nga pala dito yung mga basyo. Tatalian na nga pala nila ang basyo para walang malaglag habang nasa biyahe. Ayan, puno ng basyo ang sasakyan para hindi sayang yung biyahe. Eto, pahinga muna sila habang naghihintay sa bayad. Binibilang pa kasi namin yung pambayad namin. Sa mga business owners dyan, panoorin nyo mabuti to. Mag-iingat tayo sa mga gantong delivery boy. Pagkaalis nitong kasama niya, tsaka niya gagawin yung binabalak. Kung maaalala nyo, nabasag niya yung basyo nung nilalagay na niya sa sasakyan nila. Kaya dito, hinahanap niya yung nabasag niya kung saan nailagay. Ayan, nakita niya na, nasa ilalim. Tapos dito, panoorin niyo mabuti, kukunin niya ng palihim yung basyo namin. Ayan, dalawang basyo, dalawang bote ng basyo.
Binalik niya yung basag na isang peraso. Busy kasi itong tatay ko. May inaasikaso siyang customer. Kaya hindi na napansin. Kaya mabuti na lang na may CCTV para aware kayo sa mga nagaganap sa negosyo nyo. Sobrang laking tulong ng CCTV. Kaya tip ko sa inyo na magpalagay na rin kayo. Malaking tulong to for safety sa lahat ng pagmamayari nyo at ng sarili ninyo. Ayan, pa-cellphone lang para kunyari walang nangyari. Wala naman sa amin yung 10 pisong halaga ng basyo eh. Ang ayaw lang namin dito is yung nilalamangan kami. Lumalabang kami ng patas sa buhay eh. Eto, last step, payment time. Ito, kinuha niya na yung basag na basyo na iniwan niya sa amin. Ayan, kinuha niya para walang maiwan na bakas. Ayan o, ayun. Tinago niya pala dun sa gilid. Tapos na ang transaction, successful. Lagi lang tayo mag-iingat. Never tayo magtitiwala sa ibang tao, baliban sa pamilya natin.